Dion, dumadamoves ka na, ha, Lucas? Could you please shut up your mouth? She's still sleeping. Baka naman kasi pinagod mo kagabi, Dion, nasundan yun ng isang malakas na halakhak. Alam mo na, ikaw at siya, sa lisang kama. Isa pa, sisipain na talaga kita palabas ng kwarto ko. Chill, Dion, I'm just kidding, alam ko naman na masyado ka pang bata para makipag. Lucas, hindi ko na napigilan ang sarili ko, nagmulat na ako ng mga mata at hinanap ang pinaggalingan ng mga ingay na yun, sumalubong sa akin ang dalawang pamilyar na lalaki. Ang ingay nyo, sinisira nyo ang tulog ko, kanina ko pa naririnig ang ingay nila, yung iba ay hindi ko maintindihan dahil sa kantukan, wala na sana akong balak na pansinin sila, pero palakas ng palakas ang ingay nila na minsan ay nasusundan pa ng mga malakas na pagtawa. Hindi na ako sanay sa ingay. Sa loob ng 3 taong pamumuhay kong mag-isa, naging sobrang tahimik ang buhay ko, kaya siguro kailangan ko nang sanayin ang sarili ko na hindi na ganoon ang buhay ko ngayon, may kasama na naman ako. Lop, ginising mo siya, ang ingay mo kasi, ikaw kaya ang maingay, sigaw ka nga ng sigaw. Seriously, ako pa talaga? Sino kaya ang tawa ng tawa rito na parang wala nang bukas pa? Ako nga, pero ikaw naman ang sigaw ng sigaw, Dion. Enough, sinunod naman nila akong dalawa, pero si Lucas ay halatang nang aasar pa. He faced me, Araceli, my best friend, welcome back, ibinuka niya ang kanyang mga braso para yakapin ako, maglalakad na sana siya patungo sa akin nang hawakan ni Dion ang damit niya. Don't need to hug her, Dion, naman, alam kong maraming nabibighani sa kagwapuhan kong taglay, pero alam kong di yun gagana kay Araceli. Hindi porket gwapo ako ay pagseselosan mo na agad ako. I'm more handsome than you, and Araceli knows it. Ano daw, sige na nga, aalis na ako. Ang hirap talagang maging single, palaging nakakaistorbo sa love life ng kaibigan, at saka, alam ko namang maglalambingan, hindi na niya naituloy ang sinasabi niya nang hatakin siya ni Dion patungo sa pinto. Masyado kang harsh, Dion, bumalik lang si Araceli, ginaganito mo na ako. Paano na ang pinagsamahan natin? Ha? Itatapon mo na lang ba yun? Hindi mo na ba ako mahal? Answer me, I need an explanation. Sa lahat talaga ng naging kaibigan ko, si Lucas ang pinakabaliw. Kababata namin siya ni Dion, halos magkakasama kami mula sa elementary hanggang mag-college kaming 3. Noong una ay hindi kami nagpapansinan kahit na nasa iisang eskwelahan lang kami, dahil kasi sa alitan sa pagitan ng pamilya namin ni Dion, ay hindi kami maaaring maging magkaibigan. Hindi naman kasama ang pamilya ni Lucas sa alitan ng pamilya ko at pamilya ni Dion, pero dahil palaging magkasama ang dalawa ay binalaan ako ni Dad na huwag makipagkaibigan dito. Lahat-lahat ng gusto niya ay sinunod ko at kasama na roon ang layuan ang dalawang lalaking ito, pero nang tumuntong ako ng grade 7, muling nag-cruise ang landas naming 3, nasa iisang eskwelahan kami. Doon na kami naging magkakaibigan ng patago, we had our friendship para hindi malaman ng mga magulang namin, at nang tumuntong naman ako ng grade 8, doon na nagtapat si Dion ng nararamdaman niya para sa akin, and after almost 9 months of courting me, I finally said yes to him, at tulad ng pagkakaibigan naming 3 ay itinago rin namin ni Dion ang relasyon namin. Patago kaming nagkikita, alam kasi namin ang mangyayari sa oras na malaman ni Dad ang relasyon namin ni Dion, siguradong paghihiwalayin niya kami. Nang mag-second month seri naman kami ni Dion, ipinakilala niya ako sa pamilya niya. Grabe ang kaba ko noon lalo na't alam ko kung ano ang meron sa pamilya namin. Pero nabigla ako ng buong puso nila akong tanggapin bilang girlfriend ni Dion. Doon ko napagtanto na si Dad lang naman pala ang may galit sa kanila at kung ano man ang dahilan noon ay hindi ko alam. Naging maayos ang relasyon namin ni Dion kahit napatago lang yun at talagang napamahal kami sa isa't isa. Lalo na ako, we had our relationship for 4 years. Pero totoo nga ang sabi ng karamihan, walang sekreto ang hindi nabubunyag. Noong malapit na akong graduate ng grade 12, nalaman ni Dad ang relasyon namin ni Dion, at doon na nagsimulang gumuho ang relasyon namin na matagal naming iningatan at pinatibay. Pero hindi pala sapat ang tibay noon dahil natibag pa rin ito. Basta, Dion, huwag mong kakalimutan na kunin akong ninong, ha? Kailangan ng magiging anak mo ng isang gwapong ninong. Lucas, rest in hell,
Nakarinig kami ng isang malakas na tawa galing sa labas at siguradong nanggagaling yun kay Lucas. Araceli, my best friend, kapag may free time kayo ni Dion, magbonding naman tayo, miss na kita. I mean, I miss the old Araceli, not you. Naalala ko ang nangyari kagabi sa amin, sobrang nakakahiya yun. Pagpasensyahan mo na si Lucas, alam mo namang baliw yun. Nahihiya ako, lalo na sa tuwing maaalala ko ang halik niya sa akin kagabi, at isa lang ang masasabi ko doon, he's still a good kisser. Ano ba talaga ang nangyari kagabi, at tama ba ang narinig ko? He dares me to love him again. Hindi ko nabigyan ng pansin yun kagabi dahil sa iba tumuon ang atensyon ko. About what happened last night, I'm sorry. Iniisip kung para saan ang sorry niya. Para ba yun sa paghalik niya sa akin kagabi? So, nagsisisi siyang hinalikan niya ako. Wow, halos kainin na niya ang lobby ko kagabi tapos ngayon ay magsisisi siya. Wala yun, kalimutan mo na yun. What do you expect? Araceli, na may ibig sabihin yun sa kanya, halik lang yun. Kung nagsisisi siya sa ginawa niya kagabi, pues ako rin, nagsisisi akong nagpadala ko sa kanya. Nagsisisi akong pinakinggan ko na naman ang emosyon ko. Dapat talaga ay hindi na ako nagpadala sa emosyon ko. Ngayon, ako na naman tuloy ang apektado at nahihirapan. Kalimutan mo na yun, dahil sigurado akong kinalimutan na rin niya yun. Pangalawang araw ko pa lang dito sa mansion ng mga Villarama, pero tila taon na ang lumipas para sa akin. Masyado akong nahihirapan sa sitwasyon ko, pakiramdam ko ay ikinulong ako. Tulad ngayon, dumadaan na naman ako sa pagsubok sa bahay na ito, ang kumain kasama si Tita Lerio na mukhang galit pa rin sa akin sa hindi ko malamang dahilan. Anong balak niyo pagkatapos ng kasal, pag-uusisa ni Tito Randy, ang dad ni Dion? Kanina pa sila nag-uusap ni Dion, habang ako at si Tita Lerio naman ay tahimik na nakikinig lang sa kanilang dalawa. Kanina ay puro tungkol sa negosyo ang pinag-uusapan nila, ngayon lang nalipat sa kasal ang usapan nila. Ang balak ko, pabalaikan si Araceli sa pag-aaral, kapag natapos na niya ang kinuha niyang course, doon pa lang namin pag-uusapan ang magiging plano naming dalawa para sa amin. Nabigla ako sa narinig, hindi ko inaasahan na ganoon ang sasabihin niya, lalo na ang tungkol sa pag-aaral ko. My son, wala ba kayong balak na mag-anak agad? Nabigla yata kita, Araceli, anito sabay marahan na tawa ni Tito Randy. I forced a smile, okay lang po, pero syempre, hindi. Bakit naman kasi may anak-anak agad, ikakasal lang naman kami ni Dion kapalit ng pagtulong nila sa amin, kailangan pa ba noon? Ang amin lang naman kasi, matatanda na kami ni Lerio at gusto pa namin maabyuten ang magiging apo namin. Pero paano namin yun maabyuten kung wala kayong balak na mag-anak agad? Wala pa po bang anak si Kuya Elton? Wala pa po ba siyang pamilya? Ang pagkain nila ay natigil at tumuon ang atensyon nilang lahat sa akin, kahit si Tita Lerio ay sa akin nakatingin. Nasa ibang bansa sila ng pamilya niya, pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang anak, biglang sabat ni Dion na nasa tabi ko. Kaya pala hindi ko nakita rito si Kuya Elton sa 2 araw ko rito. Mabait sa akin si Kuya Elton, kumusta na kaya siya, at sino kaya ang maswerteng babae ang napangasawa niya? Lerio, sabi ni Tito Randy kay Tita, naguluhan ako sa nangyari. Nagmamadaling tumayo si Tita Lerio sa tabi ni Tito Randy at walang sabi-sabi na umalis dito sa hapagkainan, kahit sila Tito Randy at Dion ay mukhang nagulat sa ginawa ni Tita Lerio. Okay lang po ba siya? Okay lang siya, hayaan na lang muna natin siya. Matapos naming kumain ng tanghalian ay nagtungo na kami ni Dion sa kwarto namin, si Dion naman ay minsan lang umalis, mas madalas ko siyang kasama. Hindi na ako sanay na walang ginagawa, are you okay? Oo, maliligo lang ako, libangin mo muna ang sarili mo riyan. Habang hinihintay siyang matapos sa pagligo, naisipan kong i-text ang boss ko pati na rin ang landlady ng inuupahan kong bahay. Ipinaalam ko sa kanila ang kalagayan ko at sinabing kukunin ko na lang ang mga gamit ko sa susunod na buwan. Nang maayos ko na ang mga problemang naiwan ko, napagpasyahan kong manood na lang sa telebisyon. Naputol ang panunood ko nang marinig ang ringtone ng cellphone ko, someone's calling. Ang unregistered number sa screen ang sumalubong sa akin. Hello, sino ito? It's me, Cass. Daphne, hindi ko na napigilan ang hindi mapasigaw.
Oh my God, I missed you so much. I missed you, too, Araceli, where have you been? Bigla ka na lang naglaho na parang isang bula. Alam mo naman ang nangyari sa amin ni Dad kaya yun, kinailangan kong magpakalayo-layo. Well, I'm glad na okay ka na ngayon, Cass. Daphne is my cousin, sa lahat ng pinsan ko, siya ang pinaka-close ko, parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya at isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Nang tumawag siya kanina, agad ko siyang pinapunta rito sa mansion nila Dion. Gusto ko kasi siyang makita at para magkaroon din ako ng kausap. You've changed, for the better, bigla siyang nagseryoso. I heard the news about you and Dion. Kung ano man yung balitang yun, totoo yun. How? Paanong nangyari yun? Alam naman nating lahat kung anong nangyari sa inyo noon. Nasabi rin sa akin ni Tito Julian kung ano ang setup nyo ni Dion. Bakit ka pumayag? Past is past, focus na lang tayo sa present. Parehong bamaling ang tingin namin sa taong nagsalita na yon. Sa malubong sa amin si Dion nakabababa pa lang ng hagdanan. Tanging ang tuwalyang nakasabit sa kanyang balikat ang tumatakip sa dibdib niya, pababa ng tiyan niya. Alam naman niyang may bisita ko, tapos bababa siya ng nakaganyan lang dito, nakikita niya bang babae ang bisita ko? Hi, Dion, how are you? I'm fine, how about you? I'm fine, too. By the way, kailan yung balak na magpakasal? Susunod na buwan na, parang ang bilis naman, matagal lang isang buwan para sa akin. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa tabi ni Daphne, kukuha lang ako ng merienda natin. Dito ay naabutan ko si Nana Saning, ang namumuno sa mga kasambahay nila Dion. Nana Saning, pwede hubang makisuyo? Oo naman, Ma'am Araceli, ano ba yun? Merienda po para sa amin nila Dion at sa bisita namin. Thank you po, ako na, Ma'am Araceli, siguradong magagalit si Sir Dion kapag nalaman niyang pinapagalaw kita rito. Kayo na nga po ang naghanda, kaya hayaan niyo na po akong dalhin ito doon, at saka, pupunta rin naman po ako doon, isasabay ko na po. Oo, siya, sige, dinala ko na ang tray at naglakad na pabalik ng salas. Pero nang malapit na ako ay napatigil ako dahil sa 2 taong nag-uusap, napatitig ako sa kanilang dalawa. Nakita ko ang dalawa na nag-uusap at tumatawa pa, parang napaka-close nila sa isa't isa, pero ang huling pagkakatanda ko, hindi naman malapit sa isa't isa si Dion at Daphne, marami na nga talaga siguro ang nagbago simula nang mawala ako. Napatingin sa gawi ko si Dion at nagkadikit ang kilay nang makita ang dala ko. Araceli, bakit ikaw ang may dala niyan? Dapat nagpatulong ka na lang sa mga maid. Okay lang, magaan lang naman, mukhang nagkakasiyahan kayo, pilit kong maging maayos ang tono noon. Tugon ni Dion na may ngiti sa lobby, naramdaman ko ang pagbigat ng dibdib ko, at hindi ako gaga para hindi ko malaman ang dahilan nito. Ayaw ko lang aminin lalo na't maling pagselosan si Daphne, pinsan ko siya at alam ko namang wala siyang gusto kay Dion. Excuse me, akyat lang ako saglit, ayos ka lang ba? Oo naman, may kukunin lang ako sa itaas. Pinilit ko pang sundan yun ng isang ngiti para maniwala talaga siya. Cass, akyat lang ako saglit. Nakakailang hakbang pa lang ako nang bumalik ang tingin ko kay Dion at Daphne at katulad kanina ay nag-uusap na naman sila habang may ngiti sa kanilang lobby. Kung titingnan sila ngayon, parang may gusto sila sa isa't isa. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko, nakakabaliw na. I was jealous that time when I felt this feeling, tandang-tanda ko pa ang pangyayaring yun. Nagdikit ang kilay ko nang makita ko si Dion, and he's with someone, with a girl. Actually, they are talking about something that made them laugh. Araceli, yung papel na hawak mo, kawawa na. Nagpasama ako kay Elton na puntahan si Dion sa basketball court ng school para siya na rin ang tumawag sa kaibigan. Hindi kasi ako pwedeng lumapit kay Dion ero kay Elton kahit papaano ay pwede akong mapalapit. Hindi naman kasi siya isang Villarama. Ano yun? Oh my God, agad kong inayos ang nalukot na papel na hawak ko. Si Dion naman kasi, he's flirting with someone in front of me. Dion, sigaw ni Elton dahilan upang mapabaling ang tingin niya sa amin. Halika dito, bumalik ang tingin ko sa babaeng kalandian niya, tumaas ang kilay ko nang mapansin kong maganda rin ang babae, but I'm prettier than her.
Pakisabi riyan sa best friend mo, mag-enjoy siyang kasama yang babaeng yan. Someone is jealous, ani Elton at tumawa pa siya ng nakakainis. Ewan ko sa'yo, and then, I walked out, wala na akong pakialam sa iisipin ng ibang estudyante na naroroon, ngayon lang ako nakaramdam ng selos. Simula nang makita ko si Dion na nakikipaglandian sa babaeng yun, hindi ko na siya pinansin. He tried to talk to me, but I always ignored him, hindi naman siya makalapit sa akin kapag maraming tao dahil sa kalagayan namin, kaya wala siyang magawa kapag hindi ko siya pinapansin. Hanggang kailan kaya kami magtatago, natatakot akong malaman ni Dad ang sekreto namin ni Dion, napakahirap kasing magtago. What? Sanay na siyang ganito ako, kaya okay lang sa kanya na tinatarayan ko siya, we're best friends. Di ba't classmate mo si Medel? Pwedeng magpasama. Saan naman? At anong kinalaman dito ni Medel? Inaya ko siyang mag-date kami at papayag lang daw siya kapag kasama ka, para daw hindi pangit tingnan na kaming dalawa lang kaya sumama ka sa akin, samahan mo kami ni Medel, di ba't kaibigan mo naman siya? Wow, gagawin niyo pa akong third wheel, idi isama natin si Dion. Don't mention his name, ang gag-ong yun, stop cussing, Araceli. Siguradong lagot ka kay Dion kapag narinig kanyang nagsasalita ng ganyan. Who cares? Sige na, Araceli, my best friend, samahan mo na ako para magka-love life na ako at para din hindi na ako palaging third wheel sa inyo ni Dion. Sige na, tulungan mo nang magka-love life ang best friend mo. May choice pa ba ako? Let's go, wala akong magawa kundi ang sumunod sa kanya. Mabuti na lang at uwian na kaya pwede nang maglabasan ang mga estudyante, kundi ay baka napa-principal pa kami ng kasama ko ngayon dahil sa ginawa naming paglabas. Lakad-takbo ang ginawa namin hanggang sa huminto kami sa isang pamilyar na lugar. Anong ginagawa natin dito? Hinihingal ko pa rin na tanong. Dito kami magkikita, pag-amit muna ng hideout nyo ni Dion, ha? Tutal may LQ naman kayo. At kapag naman nag-break na kayo, akin na lang yung hideout nyo, ha? Hindi kami maghihiwalay. Huwag kang ang ganyan, isa ito sa mga properties ng pamilyang Villarama, kaya pwede kaming magpunta o tumambay rito lalo na kung ayaw naming may ibang makakita sa aming tatlo. Napatingin ako sa pinto nang marinig kong nagsara ito, pero hindi naman pumasok si Elton. Elton, lapalihim akong napamura nang ayaw nitong magbukas. Elton, ano bang trip mo? Ha? Buksan mo nga ito, palabasan mo ako. Hindi ka makalalabas dyan hanggat di kayo okay. No, hindi pwede, siya nga pala, Devon, nagmura yan si Araceli kanina. Bakit ba kasi ako nagpaniwala sa kanya? Nagmura ka na naman. I slowly turned my back. Devon, bakit hindi ko siya napansin kanina pagpasok ko rito? Devon na lang, di ba't honey ang tawagan natin? Doon ka sa babae mo, siya ang patawagin mong honey. Are you jealous? Oo, nagseselos ako. Bakit? Ikaw lang ba ang may karapatang magselos, ha? Kung makangiti ka sa kanya, wagas. Hey, it's fine, kahit din naman ako, I always get jealous kapag may ibang lalaking umaaligid sa'yo. Sino yung babaeng yun? Siya ba ang iipapalit mo sa akin? No, hindi kita ipagpapalit, ikaw lang naman ang mahal ko. Niyakap niya ako, yung kausap kong babae ay pinsan ko. Nagkumustahan lang kami, at saka, isa ka sa naging topic namin kaya ganoon na lang ang pagngiti ko. Napanguso ako, naramdaman ko ang pagkapahiya ko, malay ko bang pinsan mo yun? Malay ko ba kung isa siya sa mga naging ex-girlfriend mo? Bahagya siyang natawa sa kamuling naglalambing na hinatak ako patungo sa kanya at ikinulong ako sa bisig niya. Magbati na tayo, please, hindi ko nakahiya. Isang linggo mo na akong hindi pinapansin at pakiramdam ko ay mababaliw na ako kapag hindi mo pa talaga ako pinansin. And then, he kissed my forehead. Oo na, hindi ko naman siya kayang tiisin, basta't lumayo-layo ka sa mga babae at huwag kang masyadong ngumiti sa kanila, sa akin ka lang dapat ngingiti. Yes, honey, I promise, sa'yo lang ako ngingiti, ikaw rin, lumayo ka rin sa mga lalaki. Opo, ang possessive talaga ng boyfriend ko. Takot lang ako, natatakot lang ako na makahanap ka ng ibang lalaki na mas hihigit pa sa akin, natatakot lang akong ipagpalit mo ako sa iba.
Hindi mangyayari yun kasi hindi kita ipagpapalit, ikaw na ang una't Holly kung mamahalin kahit na anong mangyari, and that's a promise, honey. Walang sabi-sabi na hinalikan niya ako sa lobby, hindi na ako nagdalawang isip pang tugunin yun. Diyos ko, miss ko na lips niya, nagising ang diwa ko. Ng pakiramdam ko ay hindi ako makagalaw, nang magmulat ako ay may mga brasong nakapulupot sa akin. Maingat akong umikot paarap sa kanya at pinakatitigan ang pagmumukha niya. Alam ko na sa sarili ko na mahal ko pa siya, kaya dapat ay hindi ko hayaan na pati siya ay malaman yun. Ayaw kong magiba ang bakod sa puso ko na ako mismo ang gumawa, hindi pwedeng makapasok na naman ulit siya rito, kailangan kong harangin yun at pigilan para hindi na ako muling masaktan pa. Kumalabog ang dibdib ko nang makita kong nagmulat siya ng mga mata. Diyon, inilapit niya ang pagmumukha niya sa akin at ginawaran ako ng isang mabilis na halik sa aking lobby na siyang ikinatigil ko. Sabi mo, aakyat ka lang saglit, pero hindi ka na bumalik. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako rito, masama kasi ang pakiramdam ko kanina. Bakit hindi mo sinabi sa akin, okay ka na ba, may masakit ba sa'yo? Oo, ang puso ko, masakit, okay na ako. Anyway, uuwi ba si Tita Rosita sa susunod na linggo? Ha? Ano ba ang pinagsasabi niya? Birthday na ni Tita Rosita next week, hindi ba siya uuwi muna rito sa Pilipinas para mag-celebrate ng birthday niya at para makasama kayo? Nangilid ang luha sa gilid ng mga mata ko, anong regalo ang ibibigay? Natigilan siya nang mapatingin siya sa mga mata ko. Are you okay? May masakit ba sa iyo? Tell me. Araceli, huwag ka namang ganyan. Pinag-alala mo ako. Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko hanggang sa naging sunod-sunod na ang pagpatak nito. At muli, bumalik na naman ang sakit na matagal ko nang kinalimutan. Hindi niya alam ang gagawin o ang dahilan ng biglaang pag-iyak ko, kaya naman ay bigla na lang niya ako niyakap ng mahigpit. Ngayon ko na lang ulit naranasan na umiyak habang may yumayakap sa akin, pero hindi yun sapat para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Hindi po mami, matagal na siyang patay. Sabi ko habang patuloy.